Joel. Magandang umaga, Wen. At siyempre, magandang umaga po sa inyo mga taga-subaybay at taga-tangkilik. Ang private sector po, ang employer sector, nananawagan na tuluyan na natin tanggalin ang work from home setup dahil may nagkakaroon daw ng less consumption pag tuloy-tuloy po ito nangyayari. Ano po ang posisyon dito ng Department of Labor? Joel, una muna, liwanagin natin. Lahat ba ng employer sector, ganyan po ang panawagan? Actually, hindi po. Pero may malalaki po ito, Employers Confederation of the Philippines, saka yung Private Sector Advisory Lead for Jobs, si Sir Joey Concepcion. Alam mo, Joel at Weng, bago pa nagkaroon po ng pandemic, nandiyan na po yung telecommuting app. Okay. Kasi po, actually, siguro dapat nating purihin, pasalamatan yung mga legislators natin Dahil nagkaroon po ng foresight na hindi man po siguro nila nakikita na magkakaroon ng pandemya, nakapagpasa po sila ng telecommuting app before the pandemic. At alam naman po natin na ang Department of Labor and Employment po, tumutulong lamang sa mga employers to provide or create an enabling environment. Meron pong mga pros and cons, pero ito na po talagang nakikita natin na kaganapan. Siyempre, lahat naman po ng mga gawain na pwede po siguro ma-subject sa telecommuting, kaya hybrid na online na performance, ano naman po yan, hindi ipinagbabawal at medyo meron po sigurong pag-uusap ang employers at kanilang mga manggagawa nang sa gano'n naman po medyo maganda ang kanilang ugnayan at alam po natin na makakatulong na lalo po sigurong pagkaroon ng mga pagbubukas o face-to-face, pero at the same time meron din po mga trabaho na talaga siguro na nakaangkop na po o nakaakma para po dito sa either hybrid o kaya naman talagang online services. Ibig sabihin, Secretary, gustuhin man o hindi naman negosyante, work from home setup is here to stay dahil meron tayong telecommunication Meron tayong batas. Oo, pero nabanggit niyo po kanina na may mga pros and cons. I'm sure na pag-aralan na po ng DOLE yung mga advantages and disadvantages ng work from home setup based doon sa batas. Sa inyo pong pag-aaral, ano yung mas matimbang? Ano yung mas mabigat? Yung benepisyo? Lahat na po ito, considering pati yung ekonomiya natin, o yung ganansa para po sa iba't ibang sektor? O yung disadvantage? Weng at saka Joel, hindi ko siguro pwedeng categorically sabihin na sa lahat ng mga industriya o sektor, ito po ay mas matimbang ang pakinabang. Kasi po, for example lang sa IT and BP outsourcing sector, alam po natin na yan po ay worldwide at saka meron pong mga mga trabaho talaga na kumbaga nasanay na rin ang ating mga manggagawa at medyo ang isang pakinabang siguro nakakabawas po tayo dun sa volume ng mga nagsisipag-travel o yung transport goods o crisis transport ng mga issues po, no? Ikalawa po, medyo yung quality of life din siguro ay nagkakaroon po ng pakinabang ito po sa medyo hindi ka masyadong stress out, no? So, ngayon, yun na po, dapat po siguro tignan natin ang kalagayan ng particular na industriya. For example, siyempre po yung production ng mga goods. Hindi naman po pwedeng gawin po yan ng telecommuting. Pero may aspeto po na pwede siguro gawin. Pero siguro, makakatulong din na may hybrid. Merong araw po din sa linggo na magre-report din po yung mga maaaring nandoon sa online services dahil kailangan din naman po talaga na magkaroon din ng face-to-face na interaction. Marami po siguro dapat na natignan, pero hindi po pinagbabawalan ng mga employers kung gusto nila na ibalik face-to-face, encourage sa mga manggagawa. Tulungan po sila siguro na mapanatili rin yung kalusugan at kaligtasan kasi nais po natin na talagang sa pagbubukas ng ating ekonomiya, pag-alis po ng mga restriction, dapat po siguro ay maisaalang-alang at mabigyan po ng masusing pagtanaw ito po mga kalagayan din ng ating mga manggagawa. Actually, tama din si Secretary, no? Kung kahit pwede naman hybrid mo, bakit ayaw ituloy, no? Kung ang tao ay pwede magtrabaho sa bahay, hindi siya masyado puno sa traffic, hindi siya may stress, yung productivity niya tataas. Kaya you cannot argue with results. Kung ang tao naman, pinagtrabaho mo sa bahay, pero wala namang results na binibigay. Siyempre, may question na Kasi again, yung punto ko kanina, Joel, paano po yung monitoring sa work from home? Monitoring sa trabaho ng isang empleyado.
hindi po ba Secretary? As long as nakakapag-produce ka ng desired result o expected result sa iyo. Resulta pinag-uusapan. Tama ka dyan, Weng, no? Kasi in fact, doon sa revised IRA, kahit na nasa sasakyan ka So, kasi pwede namang ma-monitor dahil meron ng mga output na hinihintay o kailangan mo i-submit sa iyong employer. Hindi naman po kailangan na binabantayan ka, no? Siyempre sa manufacturing, iba, no? Dahil alam natin, kailangan maging lagi kang mindful, sensitibo na sa pagtakbo ng mga makina, mayroon pwedeng maging aberya. So dapat ang attention mo hindi nawawala ang focus. Kaya ang tingin ko at the end of the day, Wayne at Joel, yung balance sa pagkita natin, palagi natin dahil sa tingin naman natin po ay yung telecommute na isang option na ako'y natutuwa dahil parang na-anticipate at nag-train din po ito ng panibagong sektor, no? Yung tinatanggap natin na big economy, mga delivery riders, online workers. Kung sasabihin po natin, balik na kayo lahat. Wala ko, generalize po tayo. Kung natin tignan yung mga particular na sitwasyon, baka, iniisip po natin na ay magandang resulta, mag-create po ng panibagong problema. So, dapat po siguro, masusing pag-aaral din. Pero, siyempre, kinikilala naman po natin ang prerogatibo ng mga employer. Yun nga lamang po ang prerogatibo, dapat kung tingnan din natin, ibinabalanse sa kapakanan at